pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang magandang araw sa bawat isa. Sa mga kapatid ko na ang layunin natin ay walang iba makarating dito sa buong ito at maibsan ang ating karamdaman sa ating mga katawang laman na tayo po ay nasa mga paghihirap na nararanasan natin sa pamamagitan ng karamdamang material, pisikal. Ngayon po, ito naman po yung ikalawang bahagi na tinatawag na pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat bago pa man ang ating dakilang Panginoon, bagamat maraming lumapit sa Kanya na mga nangbibigatan o may mga karamdaman o anumang mga uri ng iba-ibang mga lumapit sa Kanya. Ang pilay nakalakad, ang bulag nakakita, ang bingi nakarinig. Subalit, bago po yun, ipinangaral niya muna ang kaharian ng Diyos nang sa ganon masumpungan ng bawat isang lumalapit sa Kanya na pagharian ng Diyos at makapaghingi tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala na nagawa natin. Sapagkat tayong lahat sinasabi sa banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Kung kaya nga isinugo niya ang kanyang buktong na anak, nang sa gayon, ang isang matuwid ay may alay ang kanyang buhay alang-alang sa bawat isa sa atin na isang makasalanan na nakalimot o hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi po dito sa aralin, ayon sa Ebanghelyo ni Apostol San Juan Evangelista, sa Kapitulo 8, versikulo 48 hanggang 59, ganito po ang nagsasabi. Nagsisagot ang mga Hudyo at sa kanya'y sinabi, hindi ba magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo? Sumagot si Jesus, ako'y walang demonyo. Kundi pinapupurihan ko ang aking Ama at ako'y inyong sinisiraan ng puri. Ngunit hindi ko hinahanap ang aking sariling kaluwalhatian, may isang humahanap at humahatol. Ito po, kung mapapansin natin, ito po yung mga panahon ng ating dakilang Panginoon, maraming mga nakapaligid sa Kanya na mga matatanda ng bayan, mga Parisiyos, Eskribas, Sadusiyo, at ganoon din ang mga punong saserdote na nakapaligid sa Kanya na kumbaga parang inuusisa nila ang ginagawa ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon sa tingin nila ay hindi binibigyan ng halaga o ipinamimili ng araw ng Sabat, sapagkat siya ay nagpapagaling ng mga may karamdaman. Kung mapapansin natin, ang ating dakilang Panginoon, sabi nga, sino ba sa inyo ang may 100 tupa? Mahulog sa hukay ang isa at hindi niya hahanguin? Ganyan po ang ginawa ng ating dakilang Panginoon. Subalit dahil po sa ang ginagawa ng ating dakilang Panginoon ay hindi nakalulugod sa paningin ng mga Parisiyo. Kung kaya inuusisa nila kung bakit ginagawa ng Panginoon ang mga bagay na ito. Kaya po, sa palagay nila, sila yung nasa mabuti. Sila yung gumagawa ng katwiran, sila yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Subalit, hindi nila nakilala ang ating dakilang Panginoon na nasa harapan na nila, na ginagawa ang ayon sa kalooban ng kanyang Ama, na sinusunod kung ano ang iniutos sa kanya bilang isang sinugo dito sa ibabaw ng lupa upang ganapin ang katungkulan niya bilang isang anak
na walang iba ang lahat ng mga tao, ang lahat ng sumusunod o sumasampalataya sa isang Diyos ay walang iba. Makalapit din naman sa ating dakilang Panginoon. Subalit ginagawa niya ito, hindi para iangat ang kanyang sarili, hindi para luwalhatiin ang kanyang sarili, kundi ginagawa niya ito alang-alang sa isang Diyos na nagsubok sa kanya. Sabi dito sa iataas natin sa 47, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito hindi ninyo dinirinig sapagkat hindi kayo sa Diyos. Sa magkatuwid dito, matapat ng sinabi ng ating dakilang Panginoon, sapagkat ang mga eskribas, parisiyo, sumasalungat sa ginagawa o sinasabi o ipinapahayag ng ating dakilang Panginoon. Kaya pinaliwanag ng ating dakilang Panginoon, ang sa Diyos nakikinig ng salita ng Diyos. Kung gano'n, pansinin natin sa ating mga sarili. Tayo po ay matatawag na sa Diyos kung tayo ay nakikiayon na sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, kung tayo ay napasasangot, pumapasok tayo ng templo at nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Sa magkatuwid, tayo rin ang pipili kung tayo, makikilala natin ang ating mga sarili. Kung tayo ba sa Diyos, sapagkat kung tayo sa Diyos, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Subalit ano po ang ginawa ng mga parisiyo sa Kanya? Sila po ay pinaghanapan nila ng butas nang sa ganun mahulog nila sa kanilang silo ang ating dakilang Panginoon. Subalit ang ating dakilang Panginoon, bagamat sinabihan na siya'y may demonyo, ay hindi niya sinabi na siya'y may demonyo. Kundi nangangatwiran siya, nagpapatuloy siya sa kanyang ginagawa na hindi magiging sagaban o hadlang ang mga parisiyo sa kanyang tungkulin, sa kanyang layunin, sa paraan ng pagkatawag sa kanya, kundi nagkikipagkatwiran siya at ipinahayag niya ang katotohanan sapagkat ang katotohanan tunay na ito ang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Alalahanin po natin, tayo man, bagamat tayo nasa kabutihan, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Ganyan talaga ang kalagayan ng mga tao na mapag-usig. Kumaalala natin, isang bagay lang na sabihin na katulad ng isang grupo natin. Hindi natin itinataas ang ating sarili, hindi natin itinataas ang grupo na ito. Pero marami ang nagsasabi na isang demonyo ikangayan sapagkat dahil pa lang sa tinatawag na espiritista para ginagawa na nila yung karumalduman. Kung titingnan natin, palagi na po yung sinasabi na ang Diyos Espiritu. Kaya lahat ng mananamba sa Espiritu o sa Diyos ay masasabi mong espiritista. Ganyan po ang kalagayan natin. Tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kung tayo po ay gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos, sa magkatuwid, wala tayo sa ilalim ng demonyo. Katulad din naman ang sinabi ng ating dakilang Panginoon na bagamat siya ay sinasabihan na ikaw ay may demonyo. Subalit sinabi niya, ako'y walang demonyo. Sabi dito ng ating dakilang Panginoon, ngunit hindi ko hinahanap ang aking sariling kaluwalhatian. Totoo po yun, na ang ating dakilang Panginoon sa kabila ng kanyang pagiging isang tao, hindi niya hinanap na siya'y luwalhatiin. Kung maalala natin, marami siyang tinulungan, marami siyang pinamot o pinagaling. Subalit, hindi po niya itinaas kahit kailan ang kanyang sarili, kundi inilagay niya lang sa mababang kalagayan. Sana po ganun din tayo, na bagamat tayo'y nagagawa ng mabuti sa ating kapwa, na tayo'y nakatulong sa ating kapwa, huwag po natin iisipin na tayo ay maitaas natin ang ating sarili, na tayo mga ay papurihan o kaya luwalhatiin. Na kumbaga, dito sa ibabaw pa lang ng lupa, binigyan ng lang tayo ng maliit na bagay. Sabi nga ng naon na kanina, ang inaasahan ng kanya, maaari pang mawala. Kaya po, maliit na bagay na ipinagkalog sa atin, na sa pamamagitan ng ating mga kamay, ang ating mga kapatid ay gumaling sa kanilang karamdaman.
At sa pamamagitan ng pagkikibahagi natin ng salita ng Diyos, ang bawat isang nakinig ay nakatagsisi ng kanilang kasalanan at nakabalik sa Diyos. Huwag po natin aakuin ang isang bagay na hindi naman pag-ari natin. Kagaya ng ating dakilang Panginoon, naging huwarang siya. Hindi niya inaako ang isang bagay na ito'y nauukol sa kanyang Diyos, nauukol sa ating Diyos, kundi ipinahayag niya bilang isang tao na walang iba ang papurihan niya ang Diyos at ang ginagawa niya kung ano ang nasa kalooban ng Diyos. Ganon din po sana tayo. Sapagkat naranasan ng ating dakilang Panginoon ang mahirapan. Naranasan niya ang siya'y tuyain, ang siya'y usingin. Kaya nasa karamdaman bilang isang tao ang ating dakilang Panginoon. Nararamdaman niya ang mga nakapaligid sa Kanya. Napawang nagpapatunwaring mga mabubuti, subalit kahit ang ating dakilang Panginoon, bagamat nasa kalagayan na isang mabuting tao, hindi niya inari ang isang bagay na pagiging isang mabuti. Sapagkat sinasabi niya sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, walang ibang mabuti, kundi ang Diyos lamang. Sa makatuwid, hinumat ng ating dakilang Panginoon ang kalagayan ng pagka-Diyos. Hindi niya inari kung siya nasa ibabaw ng lupa. Kaya ano po nangyari? Pagkatapos na maganap yung lahat, nung siya'y may pako sa cross, doon na muli ibinalik sa Kanya, ipinagkalong niya sa Kanya ang kaluwalhatian mula pa nang bago ginawa ang sanlibutan. Ibinalik sa Kanya, ipinagkalog sa Kanya at binigyan siya ng pangalan. Higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng tuhod ay pinuhod. Yun po ang naging kalagayan ng ating dakilang Panginoon. Bilang isang nasa katawang laman, hindi niya inari ang isang bagay na papurihan, sambahin, dakilain, kundi bagkus, ipinagkalog niya lahat yun sa ating dakilang Panginoon kung sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganyan po sana ang kalagayan natin. Tayo ay binigyan ng maliit na bagay na dapat tinabangan ng ating kapwa. Huwag natin aariin sapagkat sinasabi sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoong Diyos. Sa makatuwid, anuman ang ginawa natin mabuti, tayo ay gagantihan niya sa pamamagitan ng may kasamang pagpapala. At kung tayo naman ay tinuya o inusik o hinamak ito sa ibabaw ng sanlibutan, ipaghihiganti naman niya tayo sa mga taong lumapastangan sa atin, sa mga taong na tumuya o nagmaliit o anumang mga bagay na gumawa sa atin ang hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Ganyan po ang kalagayan ng isang tao. Kaya naranasan din ng ating dakilang Panginoon na ang nakapaligid sa kanyang mga marurunong, nagsitag-aral dito sa ibabaw ng sanlibutan, subalit ang ating dakilang Panginoon ay nasa kalagayan lamang ng isang anak ng anluwagi na walang iba ang kanyang bitbit, martilyo, katang, mga gawaing pang isang panday na gumawa ng isang bahay na may kaugnayan sa kahoy. Ganyan po ang kalagayan ng ating dakilang Panginoon na ang nakikipagtalas-tasan sa Kanya, walang iba mga marurunong, mga eskribas na nag-aral o mga parisiyon na nag-aral ng mahabang panahon upang lamang matuto ng karunungan dito sa ibabaw ng sanlibutan. Subalit ang ating dakilang Panginoon, bagamat nasa Kanya na ang lahat, ibinigay niya sa Kanya ang lahat, alam niya ang lahat, at sa pamamagitan niya ang lahat, hindi po niya itinaas ang Kanyang sarili, kundi inilagay pa rin sa kalagayan ng isang tao para lamang maganap ang kalooban ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Nang sa ganon, ang bawat isa sa atin mailapit na sa Diyos at tayong lahat ay magpanumbalik at magsisi ng ating mga pagkakasala sapagkat inihanda ng ating dakilang Panginoong Diyos ang ating dakilang Panginoon na sa pamamagitan niya ang lahat ng tao ay mailapit sa Kanya at tayong binigyan ng pagkakataon magkamit ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Patungo po dyan ang ating dakilang Panginoon. Kaya bilang isang nasa kalagayan tao, nagpapatuloy siya. Sa kabila ng mga matataas na kalagayan nasa Kanya, pansinin niyo po sa ngayon, maraming mga tao ang nasa kababaan ng kalagayan. Pag-aralan na lang natin yung nangyari dito sa ibabaw ng sanlibutan. Katulad dito sa Pilipinas. Dumaan sa atin ang eleksyon, wala tayong nakita na anuman mga kundi yung tinatawag na mga marurunong na nagsisiraan
maging sa telebisyon o ano ng mga politiko, nagsisiraan sila. Pero pansinin natin, kumbaga, ihambing natin sa kalagayan ng nakaraan doon sa Israel. Dati, sinakop ang Israelita ng mga Romano. At sa pamamagitan ng mga Romano, naghanda ang Panginoong Diyos ng isang tagapaghanda ng tagatuwid ng bakundaan, walang iba, sinugo niya si Juan Bautista. Kung mapapansin natin, sa kalagayan dito sa Pilipinas, sinugo niya na maging Pangulo natin, si Duterte, para ayusin lahat yung mga sigalot, yung mga problema ng ating bansa. Para saan po yung tagahanga na yun? Para sa mauupong Pangulo ngayon, na matagal na nilapastangan, matagal na kung ano-ano mga propaganda ang ginawa, subalit sa 900 na kaso na isinampa sa kanya, walang isa kahit ipinanalo. Sa makatuwid, ang kasamaan noon ay nanaig, subalit kung tayo'y nasa kabutihan na ngayon, parang magkahalintulad lang ng pagdating ng ating dakilang Panginoon, inihanda niya ang lahat ng sa ganun ang bawat tao ay matuto maunawaan. Kaya hanggang ngayon, kung pansinin natin kung gaano nakasama ang mga kabataan ngayon, isipin mo na lang, pinag-aaral ng gobyerno sa UP libre. Ano ang ginawa? Labanan ng gobyerno. Maging suwail sa magulang para sagot. Ano ang ganyan na po ang nangyayari? Dahil sa karunungan nito sa ibabaw ng sanglibutan, natuto ng lumapastangan sa magulang. Kaya po, ganyan ang mga nagsisipag-aral. Kung titingnan natin, ano ba ang dapat matutunan sa mga paaralan? Nangyari na yan noon, ang mga eskribas, paresiyong, maraming pinag-aralan, subalit suwail. Mahilig sila lang lumapastangan. Kung nakilala lang sana ang kanilang mga kausap na walang ibang ating dakilang Panginoon, anak ng kataas-taasan, marahil hindi nila gagawin ang lapastanganin ng ating dakilang Panginoon. Nasasabihin, siya ay may demonyo. Kung titingnan natin, sino ba dito ang nagputo dito sa 31 milyon? Sabi ng isang pare, ang 31 million daw ay may mga demonyo sapagkat nagputo daw kay Marcos. Kung titingnan natin, sino ba ang mga parisiyo na yan? Walang iba ang nagpatuloy na hanggang ngayon sumagot din sa Pilipinas. Yan na po yung mga saserdote natin kinikilala mga pare na hanggang ngayon nagpapatuloy sa gawain ng pagkasaserdote na yan din ay nagmula sa Roma na walang iba siyang nagpapatay sa ating dakilang Panginoon. Ang mga parisiyong yan ang nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Na ang mga tao sa panahon ngayon, pagkapat gumagawa ng mabuti, sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang ginagawa po nila lapastangan yung gumagawa ng mabubuti. Kundi yung marunong pa na salip, sila ang nagturo, sila ang mamugod sa mga kabataan, sila ang magturo ng mabubuting bagay, ang ginagawa po nila, walang iba, lapastanganin ng isang taong gumagawa ng kabutihan. Ano ang itinuturo? Mga masasamang asal na sa halip na sumunod sa magulang, nandun sa gitna ng kalsada, hawak-hawak ang placard at nagsasalita ng kung anumang mga bagay na nilalabanan ng gobyerno. Na hindi natin nalalaman na ang gobyerno pala na yan, itinatag ng Diyos upang may mamuno na walang ibang gobyerno din yan, tayo rin. At ang mga buwis natin ay binabayad doon, yun ang pinagbabayad doon upang maging libre ang isang mga estudyante sa pag-aaral. Kaya ang nangyayari po, ang mga kabataan ngayon nahuhubog na ng masamang asal bunga ng mga marurunong dito sa ibabaw ng sanglibutan. Nang sa ganun, nahikayat na sila sa halip na turuan ng mabuti, ang nangyari, napahamak na sila. Kaya kung titingnan natin, nagpapatuloy po ang gawain ng parisiyo. Nilapastangan ng ating dakilang Panginoon. Tayo naman mga magulang, lalapastanganin ng ating mga anak sa pamamagitan na kung titingnan natin, magsalita ka lang sa isang anak, sumasagot agad na sa halip na makinig, unawain ang sinasabi ng magulang ang ginagawa, nagiging pala sagot. Ano ba kung sabi dito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad sa aking salita, ay hindi siya makikita magpakailanman ng kamatayan. Totoo po, ano pong klaseng
kamatayan. Kung titingnan natin, mananatiran dito ang mga Parisiyo. Sinabi ko ng mga Hudyo sa kanya, ngayon nalalaman namin mayroon kang demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta at sinabi mo hindi ang sino man ay kung ang sino man ay tutupad sa ating salita ay hindi niya matitikman magpakailan mga kamatayan. Nakila ka pa baga sa aming amang Abraham na namatay? At namatay ang mga propeta, sino ang ipinalalagay mo sa iyong sarili? Sumagot si Jesus, kung niluluwalhati kong aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman. Ang aking amay, siyang lumuluwalhati sa akin, na tungkol sa kanya'y sinasabi ninyo na siya ay inyong Diyos at hindi ninyo siya napagkilala, ngunit nakikilala ko siya at kung aking sasabihin ay na hindi ko siya nakikilala na ako'y matutulad sa inyo na sinungaling. Tatapat nakikilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Nagalak ninyong amang si Abraham na nakita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala kang 50 taon at nakita mo si Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bago pinanganak si Abraham ay ako nga. Sila nga'y nagsidampot ng bato upang ihagis sa kanya at nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Ganyan po ang kalagayan. Nagpahayag ang ating dakilang Panginoon. Nagkatwiran kung paano siya sinuko dito sa ibabaw ng sanglibutan. Na nagpapatutuo siya na ang sino man tumutupad sa aking salita ay hindi makakakita magpakailanman ng kamatayan. Alamin po natin, palalimin po natin. Ano po ba ang pagkaunawa natin ng kamatayan? Sabi nito, kung tayo ay tutupad sa salita ng dakilang Panginoon, hindi tayo makakaranas ng kamatayan. Ano po ang ibig sabihin ng kamatayan? Sabi nga sa English, separation o pagkahiwalay. Pagkahiwalay ng ating espiritu, ng ating kaluluwa sa ating katawang laman. Sa makatuwid, ang kamatayan ay pagkahiwalay o separation. Kung gayon, kung paano ang isang tao humihiwalay ang espiritu at kaluluwa, yun ang unang kamatayan. Ano pang sinasabi ng ating dakilang Panginoon? Hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Ano pong klaseng kamatayan? Ito na po yung ikalawang kamatayan. Yan ay yung pagkahiwalay natin sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa makatuwid, ang sino man tumutupad sa salita ng ating dakilang Panginoon, ligtas na. Sa makatuwid, may nakahanda na, maliban na lamang sapagkat kagaya ng sinasabi rin ng iba, hindi pa tapos ang laban, maaari ka pang magkasala, maaari ka pang mapahamak. Subalit kung tinutupad natin at nagpapatuloy tayong tumutupad, may kasiguraduhan na ang ating kaluluwa, ang ating espiritu kung saan patutungo. Sapagkat sinasabi sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, itong katawan natin na ginawa mula sa alabok, babalik ito sa alabok. At ang espiritu na hininga na ibinigay ng Diyos na naging kaluluwang buhay, ito'y babalik sa Diyos. Sino po ang hukuman? Ito pong nag-iisa nating kaluluwa, itong kamalayo natin, itong nag-iisa nating buhay. Na minsan lamang dinanas natin ito sa ibabaw ng sanglibutan. Minsan lamang natin maranasan bilang isang tao na mapahamak na katulad din naman ng ating dakilang Panginoon na dinanas niya ito. Subalit sa pamamagitan ng kanyang pangangaral, kung tayo ay sumusunod at tumutupad sa kanyang mga aral o utos, meron tayong patutunguhan. Kung baga naghanda na, may kalalagyan tayo. Subalit ang mga nakapaligid sa ating dakilang Panginoon, nagpapatutuo sa kanila na ang ating dakilang Panginoon ay may demonyo. Ngayon, ipinalalagay ng ating dakilang Panginoon, kung hindi niya gagawin ang kalooban ng nagsuko sa Kanya, ay matutulad siya sa mga nakapaligid sa Kanya na tumutuya sa Kanya na isang sinungaling. Sino po ba naman ang kasinungalingan? Hindi po ba walang iba ang diablo? Siya naman ang kasinungalingan. Pansinin niyo lamang natin, tayo pong mga tao, kalagayan natin bilang isang Pilipino, parang normal na sa atin ang pagiging isang sinungaling. Totoo po yun. Sapagkat kahit kailan, hindi po tayo naging matuwid sa paningin ng Diyos.
Sabi dito, kung ating tinutupad ang kalooban ng ating dakilang, kaya lahat ng sinasabi ng ating dakilang Panginoon, tayo po ay napasasakop sa Kanya, sapagkat Siya ang nagpapasunod, tayo tagatupad lamang. Subalit kung ang ginagawa natin, katulad ng mga eskribas at parisiyo, at katulad din ng mga Hudyo na ito na hindi nakilala ng ating dakilang Panginoon, na sila pa ang sumigaw na ipako sa krus, ang kalalagyan po natin yan, magiging katulad tayo ng isang sinungaling, na sa kabila ng ipinagkalog sa atin ang pagkakataon na malaman natin ang katotohanan, malaman natin ang mabuti, malaman natin kung ano ang nakalulugod sa paningin ng Diyos. Subalit kung tayo'y makikiayon sa mga eskribas na ito, sa mga parisiyo na ito na isang sinungaling, matutulad tayo sa kanila na walang iba. Magiging sakot din tayo ng ama ng kasinungalingan, walang iba ang diablo. Kaya ano po ang pinaka-mission talaga ng tao dito sa ibabaw ng sanglibutan? Walang iba po ang tumupad, makinig, umunawa, at ganoon din gawin o tuparin ang lahat ng mga nababasa natin kung ano yung mga mabubuting bagay na dapat maisapamuhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan. Alalahanin natin, bakit ba ang tao sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nagkakaroon ng mga karamdaman? Sinabi nga ni San Pablo, naglagay ang Diyos ng kanyang tinik upang sa ganoon ako ay hindi magmalaki sa sarili o hindi magpalalo. Kaya po tayong lahat binigyan ng isang karamdaman upang hindi magpasikat ng gusto. Huwag magmalaki ng sarili, kundi mailagay ang ating sarili sa pamamagitan ng tinik na yan na nararamdaman natin na hindi kailangan tayo magmalaki. Sapagkat kahit ang ating dakilang Panginoon, bagamat bago pa naging tao si Abraham, nandiyan na siya at nakilala nga ni Abraham, subalit natuwa na siya. Subalit ang mga Hudyo na ito, na tumutuloy sa ating dakilang Panginoon, hindi nila nakilala. Pero ang ating dakilang Panginoon, bagamat alam niya kung saan siya nanggaling, kung ano ang kalagayan niya, hindi niya po itinaas ang kanyang sarili, kundi nagpakumbaba siya. Naranasan niya ang isang tao. Kaya ganun din po tayo. Kapalang tayo sa bilang mga nasa katawang laman. Alalahanin natin, bakit ba tayo nagkakaroon ng mga karamdaman? Naramdaman din niya ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat binitbit nga niya ang lahat ng karamdaman dito sa ibabaw ng sanglibutan hanggang sa ipatong sa krus. Tayo nararamdaman din natin ang karamdaman. Bakit po ba meron tayong mga karamdaman pisikal? Kung maalala natin, sabi sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, ang iniibig ng isang ama ay pinapalo niya. Sa makatuwid kung papaano ipinalalagay ng isang ama natin sa laman ang pagmamahal sa kanyang anak, na kumbaga kung tayo'y patungo na sa kapahamakan, kung tayo'y nagkakasala na, o kaya sumasalamat na tayo sa kalooban ng ating anak sa laman. Ano pong ginagawa sa atin? Ito na yung tinatawag na kastigo. Ito na yung ginagawa na parusa sa atin kung kaya meron tayong karamdaman. Ganyan po ang pagmamahal ng isang magulang dito sa laman. Ganyan din ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. Na kung tayo po ay lumalabas na o kaya lumalayo na sa Diyos at nagpatungo na tayo sa kapamagan, tayo po ay pinapalo, hinahampas itong karamdaman natin na ating naranasan. Bahagi lamang ito ng latay na ating naramdaman upang sa ganun tayong lahat ay matuto, tayong lahat ay magkaunawa, at tayong lahat ay nanilihis na ng landas. At panahon na sa pamamagitan ng paglapit natin dito sa templo na ito, na dala-dala natin ang ating mga karamdaman, napakinggan natin ang salita ng Diyos. Marahil ito pala ang tinatawag na pag-ibig ng Diyos sa atin. Halin na tayo para maghanap lamang ng dugo ng gamot na inumin, kundi ang ginawa sa atin. Hubugin tayo sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Nang sa ganon, ang bawat isa sa atin makaunawa, higit sa lahat, magsipagsisi ng ating mga pagkakasala. At tayo'y makapagbalik loob sa Diyos. Saka na po pagagalingin ang ating mga karamdaman sa physical nating katawan.
Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya tayo kung lumalapit sa Kanya, ang una pong gagawin niya, mabago ang ating pag-iisip. Kung mahina ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, palakasin natin. Kung tayo ba ay nagkakasala o napapahamak, nagpapatuloy pa marahil, kung ipagkalog sa atin agad-agaran ng kagalingan, marahil makalimutan naman tayo sa Diyos na mayroon pala tayo tungkulin ang tuparin ang kanyang kalooban, walang iba. Sinasabi sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, ang tao nabubuhay hindi sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa makatuwid, kung tungkulin natin, pakainin ang ating katarungan ng pagkain material, tungkulin din natin na pakainin ang ating nag-iisang espiritu, ang ating kaluluwa ng pagkain espiritual. Walang iba ang salita ng Diyos na ginagampanan natin linggo-linggo sa kahit anuman ang ating paniniwala o pananalig. Meron kong simbahan, merong ibanghilyo na pinagsasalusaluhan natin. Yan lang po ang nagabahagi ko sa oras na ito. At anuman ang ating kahaingan, ano pa ang ating mga kahilingan, o anuman ang ating idinulong sa ating dakilang Panginoon. Hilingin po natin ng mamingas na pananalig na ipagkakaloob po sa atin, sapagkat hindi po ipinagkakait ang anumang bagay na nais ng Diyos sa atin. Magbago lang tayo ng ating sarili. Huwag tayong maging katulad ng mga eskribas pariseo na nagmamagaling, kundi sumunod tayo sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Makinig tayo ng kanyang salita at kanyang aral at paguhin na natin ang ating mga sarili. Salamat at isang mapagpalang araw sa bawat isa.